Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas, Canto 1:7-14. Pagpapagaling sa araw ng pamamahinga at ang pagtuturo tungkol sa mga paanyaya. Isang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa bahay ng isa sa mga pinunang mga Pariseo upang makipagkainan. Pinabantayan siya ng mga naroon. Napansin ni Jesus na pinipili ng mga inanyayahan ang mga upuang pandangal, kaya't isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Kapag inanyayahan ka sa kasalan, huwag kang umupo kaagad sa upuang pandangal. Baka mas higit pa sa iyo ang inanyayahan, at lalapit sa iyo ang naganyaya sa inyo at sabihin, ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito. Mapapahiya ka kung ganoon at doon ka lamang upo sa pinakamabang luklukan. Sa halip, kapag inanyayahan ka, umupo ka sa pinakahuling luklukan upang paglapit sa iyo ng naganyaya sa iyo ay sabihin, kaibigan, dito ka sa unahan umupo. Sa gayon, pararangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakaba ay itataas. Sinabi rin ni Jesus sa naganyaya sa kanya, kapag naghanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mong anyayahan ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay. Baka anyayahan ka rin nila at gantihan ka. Sa halip, kapag naghanda ka ng malaking piging, anyayahan mo ang mga dukha, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Sa gayon ay mapapalad ka, sapagkat wala silang maibabayad sa iyo. Ngunit gagantimpalaan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Pagninilay, ang ebanghelyong ito ay nagtuturo ng kababaang loob at pagpapakumbaba. Sa isang lipunang palaging naghahangad ng karangalan, posisyon at pagkilala, paalala ni Jesus na ang tunay na dakila ay yaong marunong magpakumbaba. Ang taong hindi ipinipilit ang sarili at marunong magbigay daan sa iba, ay siyang binibigyang dangal ng Diyos. Isa pang mahalagang aral ay ang pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. Madalas, iniimbita natin ang mga taong alam nating makababalik ng pabor. Ngunit ang turo ni Jesus, anyayahan at tulungan natin ang mga taong walang kakayahang gumanti, ang mahihirap, ang may sakit, at ang mga itinakwil ng lipunan. Ang gantimpala ay hindi mula sa tao kundi mula sa Diyos. Sa madaling salita, ang kababaang loob ang tunay na daan tungo sa karangalan sa harap ng Diyos. Ang pagmamahal na dalisay ay hindi nakatingin sa balikbiyaya kundi sa paglilingkod ng tapat. Reflective situation. Isang guro sa pampublikong paaralan ang inimbitahan sa isang malaking selebrasyon ng kanilang principal. Sa hapagkainan, may mga upuan para sa mga panauhing pandangal. Dahil sa matagal na niyang paglilingkod at iniisip niyang karapat-dapat siya, agad siyang naupo sa harapan. Ngunit dumating ang isang panauhing bisita mula sa DepEd Division Office at napilitan ang guro na bumaba at lumipat sa likuran. Nakaramdam siya ng hiya. Nang umuwi siya, naalala niya ang sinabi ni Jesus, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Doon niya napagtanto na ang tunay na dangal ay hindi nakukuha sa posisyon o karangalan, kundi sa kababaang loob at tapat na paglilingkod. Mga area ng buhay na pwedeng pagnilayan, first sa pamilya. Minsan, nag-aagawan tayo sa pagkilala o sa atensyon ng magulang o kapatid. Ang kababaang loob ay nangangahulugan ng pagbibigay daan, pakikinig at hindi palaging ipinipilit ang sarili. Second, sa paaralan o trabaho. Ang mga estudyante o empleyado ay madalas naghahangad ng papuri at promosyon. Ngunit ang paalala ni Jesus, ang tunay na mahalaga ay ang paglilingkod ng tapat at hindi ang paghahangad ng pansariling karangalan. Third, sa simbahan at komunidad. May mga pagkakataon na ang mga naglilingkod ay naghahanap ng pagkilala. Ngunit ang tunay na paglilingkod ay para sa Diyos at hindi para sa papuri ng tao. Fourth, sa relasyon sa kapwa. Sa halip na piliin lamang ang mga taong makababalik ng pabor, hamon sa atin na mahalin at tulungan ang mga taong walang kakayahang gumanti. Ang mahihirap, may sakit at mga inaapi. Fifth, sa pamumuhay Kristiyano, ang pagbibigay, pagtulong at pagmamalasakit ay dapat gawin ng walang hinihintay na kapalit, dahil ang tunay na gantimpala ay galing sa Diyos. Panalangin.
Ama naming mapagkumbaba at mapagmahal, salamat po sa aral ng iyong anak na nagtuturo sa amin na huwag maghangad ng mataas na posisyon o karangalan. Kadalasan, yung ang hinahangad namin na maging lamang sa kahit na anong aspeto sa pamumuhay, abilidad, propesyon, at iba pa. Itanim mo po sa aming puso ang kababaang loob upang lagi naming pahalagahan ang kapakanan ng iba kaysa sa aming sarili. Turuan mo po kami na magmahal at maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Naway maging bukas ang aming mga mata sa mga nangangailangan, ang mga dukha, may sakit at mga nalulungkot upang kami maging daluyan ng iyon ng pag-ibig at awa. Palakasin mo po kami na mamuhay ayon sa kalooban mo at sa huli, kami makatanggap ng gantimpala na nagmumula sa iyo, hindi sa mundo. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.